Gamit ang panloloko. Ibig niya na paniwalaan ni Jesus na ang kanyang mga mungkahi ay magagamit para patunayang siya'y talagang anak ng Diyos. Tayo po ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. Mga kapatid, panawagan ngayon, Kwaresma, ay talikdan ang ating mga kasalanan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taong-taong pagdiriwang ng paghahanda ng 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinananariwa ni Moises sa mga Israelita kung paanong sa kanilang pagtawag sa Panginoon, sa gitna ng kanilang paghihirap, tinugon sila ng Panginoon at iniligtas sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunan ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang paggalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kaniya'y naging malaki at makapangyarihang bansa.
hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kaniyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay, kahit saan dako ikaw na paroon, tiyak iingatan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, na hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang isang malinaw na aral ng banal na kasulatan na maliligtas ang sinumang tumawag sa ngalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, taglay ang mga aral ng kasulatan na pagtagumpayan ni Jesus ang mga panunukso ng Diablo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng demonyo, ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng Diablo. Ipagkakaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kung sino mang maibigan ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kaniyang mga anghel na ingatan ka at aalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Morning. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa unang linggo sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Sokristo. O mas kilala natin sa tawag na Kwaresma. Ang pagninilay po natin, ayahan nyo po na pasimulan ko po ito sa isang kanta. At alam ko pong alam na alam nyo po ang kanta na ito. Sabayan nyo po ako, no? Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng o tukso, layuan mo ako. Napakagandang kanta. Pero ang tanong, yung huling salita, yung mga huling salita, ito ba'y totoo? Lalayuan ba tayo ng tukso? Hindi. Kahit kailan, hindi tayo lalayuan ng tukso. Bakit?
Dahil ang diablo, ang demonyo, si Satanas, palaging naroroon para tayo ay tuksohin. Pero bago tayo dumako dito, alamin muna natin ano bang pinagkaiba ng tukso at kasalanan? Temptation and sin. Ang tukso o ang temptation ay hindi pa kasalanan. Ito yung parang patibong na iniaalok sa'yo ng demonyo para ikaw ay magkasala. Na? So, mga minamahal ko mga kapatid, no, hindi pa kasalanan ng tukso. Pero pag ikaw ay nahulog sa patibong, doon tayo nagkakasala. No? Kaya dapat paglabanan ng tukso. Tandaan, hindi tayo lalayuan ng tukso. Tayo ang lalayo sa tukso. Kasi ang gusto ng demonyo, magkasala ka. Hindi siya titigil hanggat hindi ka nagkakasala. Hindi siya titigil hanggat hindi ka mapunta sa impyerno. Kasi gusto ng demonyo, makasama ka niya. Na? Mapunta ka ng impyerno. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, tayo ang lalayo sa tukso. Pero ang tanong, madali bang lumayo sa tukso? Madali bang paglabanan ang tukso? Hindi. Mahirap. Mahirap paglabanan ng tukso. Kaya nga marami ang nagkakasala. Una, ang tukso, palagi niyong tatandaan, alam ng demonyo kung saan ka mahina. Alam ng demonyo kung saan ka marupok. At doon ka niya tutuksohin. Alam ng demonyo kapag ikaw ay mayroong makating dila, na kapag dumaan yung kaaway mo, sasabihin sa'yo ng demonyo, uy, yung kaaway mo, siraan mo yan, chismisan mo yan. No? Palaging sasabihin sa iyo ng demonyo. O kaya naman, alam ng demonyo kung meron kang makating kamay. Sasabihin sa iyo ng demonyo, sige na, pabori. No? Pangarap mo yung iPhone na yan eh. Wala namang nakakakita. Kunin mo na. Ganun manukso ang demonyo. Alam kung ano ang kahinaan natin. Alam niya kung saan tayo tutuksohin. Nasa sayo kung magpapatahulog ka sa kaniyang patibong. Pangalawa, kapag nanukso ang demonyo, ito'y palaging maganda. Kaya nga 'di ba, kung may kasintahan ka o kaya may asawa ka, no? Itutulak ka niya sa iba. Pag nag-away kayo, pag meron kayong hindi pagkakaintindihan o pagkakaunawaan, itutulak ka niyan sa iba. At kahit hindi naman kagwapuhan o kagandahan, pagmumukain niya ito sa mga mata mo na maganda't gwapo, nakaakit-akit, para ikaw ay mahulog sa kanyang tukso at magkasala sa iyong asawa o sa iyong kasintahan. No? So talagang ganyan ang tukso ng demonyo eh. Siyempre, pagmumukain niya itong maganda. Kaya nga ang image ni Lucifer, ay siya yung pinaka, no? Mayroong itsura. Mukhang anghel na anghel. Mas mukha pang anghel sa mga anghel. Yun yung larawan ni Lucifer eh. Kasi nga, no? Very no? Madideceive ka. At ganun tayo, mag-ingat tayo, pagmumukain niyang maganda't gwapo, kaakit-akit sa paningin mo ang isang bagay o ang isang tao. Pangatlo, mga minamahal ko mga kapatid, pag nanukso ang demonyo, titiyakin niya na ikaw ay maliligayahan at masasarapan. Parental guidance, no? Lalo tigit kung may kasama po kayong mga bata. Siyempre, hindi naman manunukso ang demonyo na hindi ka masasarapan. Paano mo uulit-ulitin? Paano mo babalik-balikan? Kaya kahit mali, kahit alam mong masama,
Pero dahil nga masarap, ay uulit-ulitin mo. Kaya pagmumukay niya itong katakam-takam, pagmumukay niya itong masarap. Halimbawa, alam mong Biyernes. Siyempre, pag Biyernes, sa panahon ng Kwaresma, bawal tayong kumain ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Di ang kinakain mo, isda't gulay. Tapos meron kang katabi, sarap na sarap. Tumutunog-tunog pa yung balat ng lechon. Kaya ikaw, no, parang takam na takam ka, naglalaway ka. Ganun ang tukso ng demonyo. Papanabakin ka, pagmumukaing masarap ang isang bagay. Kahit alam mo ito'y mali. At sa huli, mga minamahal ko mga kapatid, pag nanuksong demonyo, palagi niya itong pagmumukaing madali. Pagmumukaing madali. Kasi ayaw ng demonyo na mahirapan ka. Ayaw ng demonyo na masaktan ka. Kaya kahit na mali, kahit na masama, basta madali. Pagmumukay niya itong madali sa'yo. Halimbawa, meron kang ginawang kalokohan at naghihintay sa'yo yung asawa mo o naghihintay sa'yo yung kasintahan mo, ano bang mas madali? Ang sabihin ng totoo na mag-aaway kayo o ang gumawa ng story at magsinungaling ka? Kaya madali ang magsinungaling. Madaling magpalusot. Pero alam mong ito'y masama. Alam mong ito'y mali. Pero dahil madali, para hindi kayo magkaaway, para hindi sumakit ang ulo mo, ang sasabihin sa iyo ng demonyo, magsinungaling ka na lang. Para hindi na kayo mag-away. Para mabilis ang pag-uusap. Ganoon, manukso ang demonyo. Mahirap. Pero mga kapatid, oo mahirap. Pero imposible bang mapagtagumpayan ang tukso ng demonyo? Hindi. Posible. Bagamat mahirap, posibleng mapagtagumpayan ang tukso ng demonyo. Una, paano? Magsakripisyo. Ang panahon ng Kwaresma ay paalala sa atin na dapat tayong magsakripisyo. Na wag mo lang isipin yung sarili mo. Na magsakripisyo ka para sa iba. Oo, hindi madali. Oo, mahirap. Oo, masasaktan ka. Pero ito yung kailangan para ma-realize natin na may mga bagay na meron tayong kailangang bitawan na mali at masama sa ating buhay. Halimbawa, kahit ako bilang pare, ang daming tukso sa akin ng demonyo. Kasi ako na nga yung nagtutuwid sa inyo at nagtatama The more, kung kayo tinutukso, the more kami na mga pare, na naglalapit sa inyo sa Diyos. Mas matindi yung tukso sa amin. At ano yung tukso sa akin kahapon lang? Nung kami nasa pilgrimage, meron pong aksidenteng nangyari. At ang sabi sa akin ng demonyo, iwan mo na lang yan. Isipin mo yung sarili mo, may misa ka pa bukas. Kasama naman nila yung kanilang mga minamahal sa buhay. Kaya umuwi ka na. Iwan mo na lang yung mga yan. Diba, Doktora Ina, malakas sa atin, na pabayaan na lang yung mga naging pasyente. Pero syempre, bilang pare, kargo ko tong mga to Kaya, kailangang magsakripisyo. Hindi kailangang isipin ang sarili. Oo, may inconvenience. Oo, mahihirapan tayo. Oo, maaantala, gagabihin sa pag-uwi. Pero kailangan magsakripisyo at isipin ang kapakanan ng lahat. Huwag lang ang sarili. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, kung paano nating mapagtatagumpayan ng tukso, ay ang pag-iwas sa lugar, sa pagkakataon, sa tao, o kung kailan ito nangyayari. Kung alam ng demonyo kung ano ang kahinaan mo, kung alam ng demonyo kung saan ka marupok, o natigit sa lahat, sinong nakakaalam nito? Ikaw.
Ikaw ang unang-unang nakakaalam kung saan ka mahina, kung saan ka marupok. Kaya paglabanan mo. Alam mo na nga na nandun yung kaaway mo, bakit ka pa pupunta dun? Alam mo na may masasabi kang hindi maganda. Alam mong magagalit ka, makapagbubuhat ng kamay, bakit ka pa pupunta dun? Alam mo na nga na siya yung taong tinutokso sa'yo ng demonyo. Kahit na alam mong may asawa ka, bakit gusto mo na palagi siyang kasama at kayong dalawa lang? Alam mo na nga na magkakasala ka pag kayong dalawa lang ng jowa mo. Sa bahay, nawala ang mga magulang ninyo. Ba't pa kayo magkukulong sa kwarto at gagawa ng kung ano paman? Alam mo na nga na magkakasala kayo, umiwas na. Umiwas sa mga pagkakataon, sa bagay, sa tao, na magdudulot at magtutulak sa'yo para magkasala. At pangatlo, paano natin mapagtatagumpayan ang tukso ng demonyo? Ito ang pinakamakapangyarihan na sandata natin. Panalangin. Ganito, hinarap ng Panginoong Sokristo ang tukso ng demonyo sa kanya. Tandaan, kahit ang Panginoon tinukso ng demonyo, nung siya nasa disyerto, 40 araw hindi siya kumain. So, gutom na gutom talaga siya. Kaya ano ang tukso sa kanya ng demonyo? Na gawing tinapay ang bato. Pero anong sinabi niya? Ano ba ginagawa niya sa 40 araw na yon? Nananalangin, nag-aayuno, nagsasakripisyo. Ganon niya napagtagumpayan, no? Ang tukso ng demonyo. At ganon din tayo. Sa mga panahon na galit ka at gusto mong murahin, gusto mong magsalita ng masakit sa kaaway mo, magdasal ka. Sa panahon na toksong-tokso ka na, no? Na mangalon niya at hindi maging tapat sa asawa mo, magdasal ka. Sa mga panahon na gusto mo nang kunin yung bagay na hindi naman sa'yo, magdasal ka. Sa panahon na tayo'y tinutokso ng demonyo, ang pinakamakapangyarihang sandatang magagawa natin para tantanan tayo ni Satanas ay ang manalangin. Kasi ayaw ng demonyo na tayo ay nagdadasal. Pero beware, kahit naririyan ka, kahit nagsisimba ka, ang sasabihin sa'yo ng demonyo, wag mo nang pakinggan yan si Father. Nakakaantok yan. No? Matulog ka na lang, puyat ka kagabi. Wag mo na lang pakinggan si Father. Hindi naman totoo sinasabi niyan. Ganyan manok sa demonyo, ha? Kaya kahit nasa loob kayo ng simbahan, maaari kayong tuksuhin. Paglabanan ang tukso. Kasi tandaan nyo ang sasabihin kong ito, na palagi ko sinasabi sa mga ikinakasal ko, wag ipagpapalit sa panandaliang kasiyahan, pero ang kapalit nito'y panghabang buhay na pagsisisi. Oo, masarap. Oo, maligaya. Saglit. Pero habang buhay mo itong pagsisisihan. Tandaan, ang isang kasalanan ay makapagpapapunta sa iyo sa impyerno. Pero kung tayo'y magsusumikap na paglabanan ang lahat ng tukso, mahirapan at masaktan man tayo dahil sa ating pagsasakripisyo, ito naman ang magtutulak sa atin patungo sa langit. Amen. Magsitayo pong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom
sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa panahong ito ng pagbabalik loob at pagpapanibago, dumalangin tayo sa Amang Mawain na kasama ni Kristo na ating mapagtagumpayan ang kasalanan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Panginoon, panibaguhin ang aming puso Para sa banal na simbahan, upang ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos ang kanyang maihatid sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa mga namumuno sa bansa at mga naghahangad na mamuno, upang hindi ang kapangyarihan ni ang katanyagan ang kanilang hanapin, kundi ang makapaglingkod ng tapat at may awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa daigdig na nagugutom sa pagkain at pagkakaisa, upang ito'y tugunan ng mga may kapangyarihan at may kaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa ating natitipon ngayon, upang maiwasan natin ang tukso at maganap natin na may pag-asa ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa mga yumao, upang sila nagsikap mapagtagumpayan ang tukso nung sila'y nabubuhay pa, ay matanggap ang buhay na inilaan sa katulad nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Patuloy nating ipanalangin ang ating minamahal na Santo Papa Francisco sa kanyang mabilis sa paggaling. Ang lahat ng mga nagpamisa at magsisipag-alay sa banal na pagdiriwang na ito. At sa katahimikan ng ating puso, dalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Amang Mawain, ipagadya kami sa lahat ng masama. Tulad ng iyong anak, masunod nawa namin lagi ang iyong kalooban sa pamamagitan din ni Jesucristo ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang kaniyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gini naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Mahal na Birhen ng Salambaw, ni San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo na San Pascual at Santa Clara, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na manakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang banal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin mo. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin po natin ang hudyat ng mga ostia rites bago po tayo tumayo. Salamat po.
Sikat ng umaga, pus ng ulan, simoy ng dapit hapon, ingat ng buwan, batis na malinaw, dagat na bugaw, gayon ang Panginoon, Kung Jesus, ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, likod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin, asawa at magpapaalala, ako'y giligiling at siyang itatapat sa puso. Isang kaibigan, kuyain ang ina, mangarap na uli,
Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pambalakas ng pananampalataya at pangpatibay ng pag-asa, ang pangpaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damihin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Tandaan, hindi ang tukso ang lalayo. Tayo ang lalayo at paglabanan ang tukso. Madali man, masarap man, maganda man, pero ito'y panandalian. Lumilipas, kumukupas. Kaya wag nating ipagpalit ang kalangitan sa mga makamundong bagay na ito. Saglit ka lang liligaya, pero baka mamaya habang buhay mo itong pagsisihan sa impyerno. So wala pong papalakpak habang tayo po ay nasa panahon ng Kwaresma. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan nanalangin si Jesus pagkatapos niya sinabi sa isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turungan po ninyo kami na manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan.
sapagat pinapatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Iyuko po ninyo ang inyong ulo, manalangin tayo. Mahal na Birheng Maria ng Salambaw, panalangin mo kaming naririto sa iyong harapan na nagsusumamo upang kami ay maging marapat sa iyong pagkalinga sa bawat sandali ng aming buhay. Dala na iyong kalininisang pusong makaina, patnubayan at subaybayan mo ang lahat ng mga taong nabubuhay sa pangingisda, ang mga naglalakbay sa mga ilot at karagatan, at ang tanang umaasa sa iyong malasakit at tulong. Nawang kababaang loob mo'y aming tularan at harapin namin ang daluyong ng dagat sa aming buhay na may matatag na pananalig sa anak mong si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ni aming kiling na manaig sa buong daigdig upang makamtan ang inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa ay mapapurihan nawa namin sa Jesucristong Panginoon, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpa sa walang hanggan. Happy Sunday morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Okay naman po. Mula po sa aming rektor at kura paroko, Reverend Father Proceso Espiritu, at sa amin pong parokyal vicar na si Reverend Father Bong Sabangan. Lahat po kayo ay wine-welcome namin dito sa parokya ni San Pascual at sa pambansang dambana ng Nuestra Señora Immaculada Concepcion de Salambao. Meron po, bago po tayo mag-umpisa, meron po bang gustong magpatotoo muna? Anyone po? So wala. So diretso na po tayo. Pinapaalala lamang po namin sa lahat po ng gustong magpamisa ay bukas po ang aming parokya, ang amin pong opisina ng parokya. At sa lahat po ng gustong bumili ng itlog ay meron po pong mabibili dito po sa likod po at iaalay po. At sa lahat po ng gustong pumunta sa aming museo at dalawin ng aming museo ay bukas po ito, nasa tabi lamang po ng simbahan. Ang amin pong kapitan 18, and 19. Marami na ho ba sa inyo ang nakapunta dito during yung piyesta? So wala pa. So, May 17 po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Pascual. Si San Pascual po ay hindi isang pari, hindi rin po siya isang obispo. Siya po ay isang pangkaraniwang sakristan mayor na may lubhang pagmamahal po sa Eucharistia. Ang salitang bailon, ang ibig sabihin po ay sayaw. May 18 naman po ay pinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Clara. Si Santa Clara po ay ina-associate natin sa good weather kasi ang salita pong Clara, ang ibig pong sabihin ay clear at ang itlog po nito ay, ang puti po ng itlog ay clear. Si Santa Clara po ay namatay sa gulang na 6 na po noong taong 1263.
Meron na hubang nabubuhay po noon? Masyado na humatanda yung pagka ganun. At ayon po sa mga nakakaalam, sa mga nakararami, kung gusto daw po nating humingi ng anak na babae, ay sa kanya po mamimintuho. Pero sabi nga po namin, it doesn't matter kung babae o lalaki, basta po tayo po ay pagkalooban. Sabi nga po, huwag titigil hanggat hindi ibinibigay. Ang May 19 naman po ay kapistahan ng aming mahal na Birhen ng Salambao. Siya po ay taong 1763 po, nang siya po ay masalok ng 3 mangingisda sa ilog na kung tawagin ay Huling Doon, pagitan po ng Malabon at Nabotas. At ayon po sa kanilang mga salaysay, nung dadalin po nilang mahal na Birhen sa parting Nabotas, ay ayaw pong umandar ng bangka. At ito nga daw po ay napakabigat. Kaya po, dito nila po dinala sa direksyon ng Ubando. At pagmula po noon hanggang ngayon, narito na po ang mahal na Birhen ng Salambao. Siya po ay pinaniniwalaang pintakasi ng mga nagnenegosyo, magsasaka, at mga mangingisda. Opo. Ngayon po ang aming sayaw ay hindi po isang ordinaryong sayaw. Ang amin pong sayaw ay tinatawag na sayaw panalangin na kinapapalooban ng 5 steps. No? Teka lang po. Dali po. Ang una pong step ay sinasabi nating panimula, kung saan tinatawagan po lahat ng couples, parang kayo po, nandito po sa harap, at ilalagay po ang inyong mga kamay sa ibabaw ng ating mga puso at sasabihin po ang nilalaman nito. Ang pangalawa pong step ay sinasabing paghayo o engganyo. Ito po ay pailalim, tinatawagan ng sinapupunan ng babae upang umusbong dito ang anak at ito po ay iaalay pataas. Number 3 pong step ay ang paghingi o libad. Pagtataas sa Diyos ng kahilingan na ito ay kanyang papatnubayan. At number 4 po na step, ito po ay tinatawag na balse lateral. Sumasagisag sa relasyon natin sa ating kapwa, hindi lamang po puro sa ating sarili. So dapat meron po tayong kapwa-tao. Ano po? Hindi lamang po ako, hindi lamang po sila, kundi po tayo sama-sama. At ang number 5 po ay pasasalamat, hawak kamay ang couple, nakikisa sa pagdarasal at pagpapasalamat sa lahat ng blessings at biyayang dumarating sa atin. So yun po, ang atin pong blessings ay hindi lamang po in form of financials, ang atin pong blessings ay nahandito po tayo ngayon, nagising po